Kakumpirma lang ng IDF na sila ay umaatake sa Dahya sa timog ng Beirut. Ito ang unang pag-atake sa Beirut mula noong tigil putukan noong nakaraang buwan. Para sa updates, mag-uulat tayo live kasama si Barak Ravid. Kasama natin siya mula Hilagang Israel. Maraming kadanapan sa magkabilang panig ng labanan. Barak, ano ang pinakabagong balita? Ano ang maibabahagi mo sa amin? Ano ang breaking news? Tama, ilang minuto lang ang nakalipas, may mga ulat mula sa loob ng Lebanon tungkol sa isang pagsabog sa Dahye, ang katimugang suburb ng Beirut. Ito ang unang pagkakataon mula nang ipatupad ang tigil putukan na inatake ng IDF ang lugar na iyon na siyangkutan ng Hezbollah. At ang punong ministro kasama ang ministro ng Depensa sa Israel ay maglalabas ng pahayag kaugnay ng targeted na pagpatay sa isa sa mga pangunahing kumander ng Hezbollah. Ang tinutukoy natin dito ay ang kumander ng unit na Radwan, ang espesyal na elite unit na ngayon ay tinatarget ng Israeli Air Force. Hindi pa rin tiyak kung naging matagumpay ang tangkang pagpatay. Mukhang ayon sa mga opisyal ng seguridad, ito ay matagumpay. Pero kailangan pa nating maghintay at makita ang kumpirmasyong 100% pagkatapos ng tangkang pagpatay na ito. Mula, ito ang unang pagkakataon na tinatarget ng Israel ang mga command center ng Hezbollah sa Dahya at ito ay isang malaking kaganapan. Nangyari ito matapos ang panibagong serye ng pag-atake ng Hezbollah laban sa mga sundalong Israeli sa Timog Lebanon. Kasama na rito ang paggamit nila ng mga explosive drone na ginagamit nila kamakailan na sila rin ang nagdulot. Ngayong araw din, 2 sugatan sa hanay ng mga sundalong Israeli, isa ay nasa malubhang kalagayan, ang isa naman ay nasa magaan na kondisyon. Pareho silang dinala o nadala na sa ospital. Ipinapakita nito ang patuloy na pag-atake ng Hezbollah habang sabay ring umaatake ang Israeli Air Force sa Timog Lebanon ngayon. Mahigit 100 pag-atake ang naganap sa Timog Lebanon at Al-Batar area, pati mga lugar sa hilagan ng Litani na sakop pa rin ng Timog Lebanon. Pero siyam sa 12 bayan na pinayuhan na yung araw na lumikas dahil sa paparating na mga pag-atake ay nasa hilaga ng Litani River, isang pagpapalawak ng saklaw ng pag-atake. At bukod pa dyan, patuloy ang mga pag-atake ng bawat isa laban sa isa't isa. Maraming salamat sa balita niyan, Correspondent Barak Ravid sa Hilagang Israel. Salamat, Barak. Kasama natin ang security analyst Jonathan Regev. Kinumpirma ng IDF ang mga pag-atake sa Dahir, ang kahalagahan ng particular na kuta na iyon at ang katotohanang muling nangyayari ang mga pag-atake na ito. Sa unang pagkakataon matapos ng matagal, tinarget ang kumande ng RAD-1 at hinihintay pa ang kumpirmasyon kung tagumpay ang atake. Kaya kung naging matagumpay man o hindi ang pag-atake, mahalaga pa rin yon. Pero sa ngayon, ang tanong na yan ay isang tactical na usapin. Pinag-uusapan natin ang mas malawak na estratehiya ng Israel. Malay, sa tingin ko mga 1 buwan na rin mula nang huling tamaan ang na lugar sa Beirut. Ito ang kuta ng Hezbollah sa timog Beirut. At malinaw na malinaw yon. Sa tingin ko, malinaw na sinabi ni Pangulong Trump na dapat itigil ng Israel ang mga ganitong pag-atake at na dapat maaaring umatake ang Israel sa Lebanon para pigilan ang mga pag-atake, ngunit dapat sa Timog Lebanon lang ito nakatuon. Ngayon, nagbago na ang sitwasyon. Ang Israel ay umaatake sa kapitbahayan ng Dahir. Ang palitan ng putok sa pagitan ng Israel at Hezbollah, nangyari ito. Pero karamihan ay limitado lang sa isang lugar. Ibig sabihin, karamihan ng mga pag-atake ng Israel ay nasa Timog Lebanon. Kadalasang tinatarget ng Hezbollah ang puwersa ng Israel sa Lebanon o mga komunidad sa hangganan. Dapat ba nating asahan na ngayon ay gaganti ang Hezbollah at aabot pa sa mas timog na bahagi ng Israel tulad ng Haifa halimbawa? Sa tingin ko, maaring oo ang sagot dyan. At may mahalagang mensaheng pampolitika dito, Benita. Isang mahalagang diplomatikong mensahe mula kay Netanyahu. Pansinin mo kung paano ipinahayag ang mensahe dito. Una nating narinig ang pahayag mula kay Netanyahu sa video tungkol sa mga pag-uusap sa Iran. Mula, napag-usapan natin yan kanina sa unang bahagi ng oras na ito. Ilang minuto matapos noon, naglabas ng pahayag sina Netanyahu at Defense Minister Israel Katz kahit walang video. Sa tingin ko, na yon, may video na mula sa Dahya.
Mensaheng pampulitika para sa mga Israeli na didismaya sa pagpipigil ng Israel at sa katangian ng tigil putukang ito. Maraming komunidad sa Hilaga ang tingin kulang ang aksyon ng militar at gobyerno para sa kanilang proteksyon. Papalapit na ang halalan. At isang diplomatikong mensahe, isang mensahe para sa pamahalaan ng Lebanon at pati na rin isang mensahe para sa administrasyon ni Trump. Hindi nasisiyahan ng Israel sa progreso ng usapan sa pagitan ng Israel at ng pamahalaan ng Lebanon at hindi handang magpakita ng pagpipigil para hindi maging target ang pinuno at kumander ng Radwan Forces. Pero sa ibabaw, sa unang tingin, mukhang isa ito sa mga napakataas na opisyal sa loob ng piramide ng Hezbollah na hindi handang magpigil ang Israel base sa nakita natin sa mga pag-uusap sa pamahalaan ng Lebanon. Kailangan nating hintayin kung ano ang magiging reaksyon mula sa Beirut. Maisip mo ang gaano ito na ikoordina sa administrasyon ni Trump, lalo na at sinabi ni Netanyahu na laging may komunikasyon ng kanyang grupo at ang grupo ni Donald Trump, kaya mukhang hindi ito sorpresa sa Washington. At isa ring mahalagang paalala, Jonathan, ng Hezbollah ay sinusuportahan ng Iran. Habang pinag-uusapan natin ang dalawang delikadong tigil putukan, aminin natin, ang mga ito sa Hilaga ay hindi naman talaga umiiral. Ano ang implikasyon nito? Posibleng tumugon ba ang Iran sa mga pangyayari sa Hilagang Prente? Ano masasabi mo? Katatapos mo ng pag-usapan ito, sa tingin ko, ilang minuto lang ang nakalipas at sinabi ito ng napakalinaw. Malamang nahihilingin ng Iran sa mga proxy nito ng Hezbollah sa pagkakataong ito sa Lebanon na maging bahagi ng tigil putukan. Kung ganito ang kaso, sa papel, ito ay isang labanan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Pero alam natin na hindi ganun yon. Alam natin na ang labanan na ito ay bahagi ng mas malawak na labanan. Maaari sabihin ng Iran na hanggat walang tigil putukan sa Lebanon at hanggat di umatras ang Israel mula sa Lebanon, walang tigil putukan. Posibleng ito ang mangyari. Maaring magtanong ang iba, bakit kailangang makialam ng Iran sa labanan sa pagitan ng Israel at Lebanon? Alam natin ang sagot. Ang Iran, sa pamamagitan ng Hezbollah, ang talagang nagpapatakbo ng mga bagay sa Lebanon. Naniniwala ako na may malaking pag-asa at mabuting hangarin ang pamahalaan ng Lebanon pagdating sa negosasyon nila sa Israel. Maaring may pag-asa. Maaring may pag-asa at kagustuhan, pero may kakayahan bang gumawa ng anuman? Sa tingin ko, wala. Isang umuunlad na sitwasyon sa Hilagang Prente. Patuloy naming ibabalita sa inyo ang mga detalye habang lumalabas ang mga ito.